Right, magandang umaga po at magandang gabi sa lahat. Welcome po sa ating Global Nurse TV. Nakikita niyo ba yan kung sino nasa harapan natin? Good morning, sir. Magandang umaga sa iyo, Tol. Pwede ba, sir, magpakilala ka? Okay lang ba sa iyo? Okay. Yun. Alright. Sa mga hindi po nakakilala, ako po si Kuya Bata. May kuya ka na, may bata ka pa. Siyempre ako rin ang malayang alagad. Ako ay isang theater actor, hindi film actor, character actor, aktoran, lahat ng klaseng aktor. Siyempre isa rin akong musikero ng underground music scene. Ang mga tropa dyan na nakakilala sa akin, nandito lang po ako, dyan lang po kayo. Mag-rock and roll tayo. Nasama, utol, logro. Yo! Alright, paring Bata. Pare, kamusta ka na? Okay lang ako, I'm still young. Siyempre, lalo tayo nagpapalakas ng katawan. Saka gumagawa tayo ng mga sarili-sariling diskarte sa panahon ng pandemya. Kaya masuot ko diskarte. Yun, mamaya pag-usapan natin yan. Oo. Kapatid. Gusto yung forma mo. Talagang action star tayo ngayon, ha? Oo, 50 pesos itong Huawei ko eh. Howshad? Oh, pare, kailangan. Kasi nagtataka lang ako eh. Doon sa pangalan mong Kuya Bata, saan mo ba nakuha yung Kuya Bata na yan? Paano mo na-umpisahan yan? Trivia tayo. Oh, trivia. Pangalang Kuya Bata ay hango sa mga bata. Nagtayo ako na dati kasi akong barbero eh. Barbero ako. Nagtayo ako ng barbershop. Ang pinangalan ko sa barbershop is Kuya Bata Barbershop. Bakit ako naging Kuya Bata? Dahil ang tawag sa akin ng mga tropa ko eh June Bata. Kasi ang palayo ko ay June. Ako pinakamaliit sa tropa namin, mga kababata ko, tawag sa akin is June Bata. Ngayon, pag tinatawag ako ng mga bata sa lugar namin, Kuya Bata. Kaya naisip ko yung napakaganda palang pangalan ng Kuya Bata. Kakaiba. Tapos, sa tuwing may magtatanong ng mga babae, bakit Kuya Bata? Siyempre, patalino tayo eh. Ang sagot ko ngayon, may kuya ka na, may bata ka pa. Napakasimple yung trivia. Yung pala ang kwento niya, Kuya Bata. Ayaw, Kuya Bata. O Kuya Bata, kapag wala ka sa entablado, paano naman? Kung wala ka sa shooting, sino si Kuya Bata sa bahay? Patay, malalaman. Konti lang. Kailangan natin umamil. Ako simpleng tao lang, simpleng lalaki. Ginagawa ko pag ako'y nasa bahay, ako'y naglalaba, nagluluto. Ano ako eh. Malalaman nyo kung bakit ko ginagawa yan pag tinanong yung totoo kong pangalan. Ako'y tagalaba, tagaluto, tagasaing. Tigasin ako eh. Pinatawan ko yung pagiging action star eh. Walang buhay ko, tagalaba, tagaluto, tagasaing, lahat ng taga. Simple lang. Pag wala ako sa shooting, sumasideline ako sa iba-ibang racket. Katulad ng panahon natin, ng panahon na wala pa pandemic, papaibit ako. Papaga sa mga bar. Tapos kapag ngayong pandemic, nagbabarbero ulit ako. Mabalik ako sa pagiging barbero. Sa barbershop namin, may sarili kaming barbershop. Saan, Kuya Bata, saan makikita yung barbershop nyo? Sa Marikina, sa SSS Village, Marikina, Panorama Street, andun yung Brothers Cut Barbershop. Mga kapatid ko lang. Meron ba kaming discount dyan pag pumunta kami? Meron. Siyempre, matik yan. Kuya Bata. Kuya Bata, kaya nabanggit mo yung Malayang Alagad. Ano naman ang connection nun sa pagiging actor mo? Pinag-connect ko kasi yan eh. Pagiging Malayang Alagad, yung Kuya Bata kasi lang yan, parang pangkwela lang yung Kuya Bata. Dalawang uri kasi ang pagkatao ko. Meron akong pangkwela, pang masayahin, kasi masayahin ako eh.
Mahilig ako sa bata, kaya Kuya Bata. Ngayon, yung Malayang Alagad, hango yan sa katauhan kong malalim. Saan doon yung makikilala yung pagsulat ko ng mga malilikhaing tula ng napakalalim. Bilang isang malayang alagad ng sining sa larangan ng musika at pagganap at pagsulat, paglikha ng mga obra na minsan naiisip ko, doon ko hilangan yung pagiging malayang alagad. Yung ibig sabihin ng malayang alagad ay ako ang malayang alagad ng sining. Yun. Napakaganda. Pero mamaya, Kuya Bata, dagdagan mo pa mamaya yan pag-usapan natin ang pelikula. Pero ngayon, ang pag-usapan mo natin ngayon ay tungkol muna sa pagiging musikero mo. Okay lang ba yun? Oo naman, namimiss ko na yung pagiging musikero natin. Pero Kuya Bata, ikaw ba ay may banda pa ba ngayon hanggang ngayon? Sa ngayon, wala na tol. Yung banda ko, 2000 pa yun. Tagal-tagal na pala, Bago ako pumasok sa sa pagpapa-event, yun mo yung banda ko. Maoy Band, pangalan ng banda ko, Maoy Band. Okay. Yun pangalawang banda ko. Yung unang banda ko, panahon pa yun ng college pa yun, 90s pa yun. Uwang Lahi. Ano mga tugtugan nyo noon? Noon, siyempre, uso yung panahon, aktivista ako. Uwang Lahi pangalang banda ko eh. Naging mapusok ako sa larangan ng pagsulat ng letra din, mga panahon eh. Uwang Lahi, isa ako sa mga nangarap maging vokalista. Yun, gumagawa ako ng mga kantang, medyo, alam mo na. Makabayan. Makabayan. Uwang Lahi. Uwang Lahi. Nag-ship ako sa, nauso naman yung mga, mga kamikase. Kaya sabi ko, makukulta kanta naman. Yun, Maon. Maon yung pangalan ng grupo namin, Maon. Ikaw ba, Kuya Bata, naalala mo pa kung anong kanta mo na naalala? Yung unang-unang mo nagawang kanta? Sa lugar namin, kung saan lumaki ako sa Antipolo, Marikina Antipolo, boundary kasi yan. Dekada 90, sinulat ko yung kantang Isang Tambay. Isang Tambay yung pamagat niya. Naging paborito ng mga poging tambay sa lugar namin. Halos lahat ng inuman. Pag may dumadaan ako sa lugar ng mga inuman, yayaan ako, Bata! Kantayin mo naman yung paborito namin kanta. Isang Tambay. Para sa mga tambay kasi, ang kwento naman ng Isang Tambay, naisulat ko yan nung panahon wala akong trabaho. After school, di naman ako nakapag-aral kagad ng college. Trabaho ako, tapos nawalan ako ng trabaho. Naging tambay ako, doon na-inspire ako isulat yung kantang Isang Tambay. Yung ba na pwede mo ba i-sample sa amin yan? Paano bang tunog niyan? Pwede naman, pero wala tayong dalang gitara, kapela lang. Sige. Let's get it on. Habang nagiinuman, kami nagkakantahan. Ganyan ang buhay ng isang tambay. Sa hawak kong gitara, kami ay masaya. Sabay-sabay kaming kumakanta. Alright, sabay-sabay! Tambay ako, yan ang tawag niyo. Walang pakialam sa takbo ng mundo. Batugan daw, yan ang sabi mo sa tambay. Yun lang wala natin tapusin. Ayos na ayos. Yung Kuya Bata, total, kumanta ka. Alamin ko na rin kung ano yung mga paborito mong foreign band, kung mayroon man. Foreign band, siyempre, inabot natin 90s, Guns N' Roses, Metallica, Nirvana, mga natin, mga foreign band idol Panahon ng dekada ng 20 kabataan. Yun. Sa mga local band, anong pinaka-paborito mo? Mga lima. Local band, number 1 dyan, siyempre, The Woods, Philippine Violators. Yun. Yung mga tugtugan ko dati. Kaya na-inspire ako sa mga likhang awitin. Idol natin mga yan.
Idol natin yan, malulupit yan, no? So, ikaw ba may marang mga koleksyon ng mga gamit nila, CDs nila, mga damit nila, mga ganon? Ang naging koleksyon ko ng mga panahon ay cassette tape. Mga cassette tape. Marami akong cassette tape. Kompleto ko ng album ng mga yun. Shacor, The Woods, The Youth. Lahat ng may tab. Di basta lahat ng dekada 90 talagang pinonpel ko yung mga cassette tape na yan. Nasa bahay namin. Yun yung uso natin eh. Oo, yung iba naman na arbor. Yung iba, pinamigay. Yung iba nabenta. Kasi mahal daw yung tape pagka ano ngayon panahon natin. Mahal nga, mahal. So kumita ka doon. Kumita ako, sabi ko, kahit paano. Pero ang ginagawa ko kasi dati, bili ako, dalawa. Yung isa, hindi ko binubuksan. Naka-plastic. Yung isa yun ang ginagamit ko. Gaganda kasi ng mga cover ng album dati, mga kasi tape. Magandang design. Mga design, mga talagang very artistic. Napakalalim ng mga artist, malupit. Oo, kaya nga. Ayun, kaya bata. So yung naalala ko minsan, balikan natin yung binanggit mo pala na production. Diba sa production mo, meron kang minamanage sa mga banda? Hindi, yung Kuya Bata on the Rock Media Production naman sa underground music scene. Wala namang total na minanage. Puro suporta lang rin ako. Sumusuporta lang ako sa mga kaibigan nating mga banda, mga tropa natin. Pa-event tayo. Parang give and take lang, di ba? Tulungan. May production ako. Kukunin ko siya tutugtog. Para maibahagi lang yung mga musikang likha nila. Ganun lang. Kaya yung pang normal na ginagawa ng ibang production. So yung puso mo Kuya Bata, talagang nasa music din talaga? Oo, number 1 yan. Number 1. Bago ako pumasok sa industriya ng pagganap ng pelikula, unang minahal ko talaga ang musika. Yun ang istorya niyan. Kaya na-inspire ako sumulat ng kanta, sumulat ng mga tula. Actually, nagsisimula naman ang awit ko sa tula. Yung ba na-develop mo lang yan o nag-aral ka pa niyan ng paggawa ng mga composition mo? Na-develop lang yun kung saan lumalabas. Hindi naman ako nakapag-aral ng mga sa music. Kaya instinct lang sa utak natin mga musikero. Mahilig tayo sa musika. Mahal natin ang awitin Pilipino. Kaya nakakasulat tayo ng mga likhang awitin na pansarili. Yun. Yung Kuya Bata, ikaw ba mayroon pang naalala during the time na may nagpa-production ka? Ano yung mga unforgettable moments mo habang nanonood ka ng mga banda na naimbitahan mo doon sa stage? Meron bang mababait? May magugulo ba? Ano bang senaryo? Lahat ng napuntahan kong event ng underground, wala naman na akong na-experience na mapanakit. Masarap, puro enjoy. Talagang kahit nag-iislaman sa mga crowd, mga mosh pit, lahat. Rock and roll lang talaga, puro peace man. Lalo na yung panahon ng dekada ng 90, malupit. Oo, talagang matinding slam dancing natin doon. Oo, until now naman, ganun pa naman yung mga pati-bati lang. Pero ang isang experience na hindi ko makalimutan, yung nagpa-event ako sa Amoranto. Ewan ko kung nalaman mo yun. Nagsama-sama ko yung mga banda ng dekada ng 90, Rakrakan Youth Festival. Big event ko sa Amoranto. Parang natandaan ko yun. Inulan kami. Abono. Hindi ko makakalimutan yun. Parang nandun ako Mga 2003, 2004 ba yan? 2015. Yan, gano'n yata. Basta hindi ko na matandaan. Basta yung date, hindi ko na matandaan eh. Ang hindi ko lang makalimutan yung abono talaga eh. Inulan Tuloy yung musika. Pero okay na may mga banda mo na naimbitahan. Oo, wala na nagtampo sa'yo, ganyan. Wala naman. Wala naman. Kahit pa na-solve naman yung mga issue. The Youth, The Woods, Philippine Violator, Death by Stereo, Dahong Palay. Wow, bigat! Mabigat yun. Shacor. Ang dami, basta ang dami. Bukod pa yung mga underground ng mga metal. Ano ba yan? Paano mo sila iniimbitahan yan? Kasi, di ba, may mga pangalan, mga sikat, busy sila. Paano mo sila pagsama-sama sa isang event?
Siguro dahil sa pagiging natin, kaibigan natin, mga kaibigan natin yung mga yan, ginamit natin yung prinsipyo ng pagiging magkaibigan. Alam mo naman yung mga yan, basta tungkol sa musika, hindi naman sila masiselan. Wala naman sila mga hinihingi, mga ganong kalaki. Okay na sa kanila yung mga simpleng alak. Okay na yun, sorry na. Mababait naman sila, masarap kausap. Okay, sorry dyan mga yan. Ito natin. Yung kaya bata, yun, nababasa ko yung sa t-shirt mo, oh. Descarte. Yun, limited edition. Yan ba ay pinag-model mo ba yan? Oo, endorser ako nito eh. Yun, saan ba nabibili yan? Sa online, Reality Clothing. Search nyo sa Facebook. Search nyo sa Facebook, Reality Clothing. Ang may-ari nito si boss Gerald Anggerera ng Davao, Panabo, Davao City. Wow. Davao pa to. Makascore nga minsan yan. Hanapin ko rin yan. Alam mo kung bakit diskarte? Oo. Sige, tanda ko yan. Diskarte. Ano yun? Diskarte ng mga gwapo, ano? May tagline akong ginawa din. Basta may diskarte, may magandang mangyayari. Reality Clothing. Naniniwala ako dyan, pare ko. Naniniwala ako dyan. So dahil nabanggit mo naman yan, yung pagiging model mo, tatanungin na rin kita. Kasi nakikita kita sa entablado, sa Facebook ka, minsan sa araw ng mga Pagbirni Santo, nandun ka rin sa ABS-CBN. So, umpisan ko ng tanong ko, bakit ka ba natutong mag-acting? Ano ba yan? Meron ba sa bahay nyo, tatay, nanay mo na marunong mag-acting? O na-develop lang din sa'yo yan? Actually, sa pamilya namin, wala namang artista, wala namang gano'n, walang history na gano'n. Pero siguro, yung nakuha ko siguro yung acting, yung bata pa ako. Kasi pag pinapalo ko ng tatay ko, hindi pa lumalapat yung sinturon, ma-acting na ako. Baka doon ang galing yun. Pero ang simula dyan, 2015, gano'n. Bago lang ako sa teleserye. Pero nung panahon ng college, nagcha-teatro na ako. Sa mga, yun. Yung pagkiteatro mo, ano ba yan? Di ba, naalala ko yan, mayroong group yan sa school eh. Yung ba, grupo ng school? So anong madalas na, papel mo? Hindi kasi, alam mo naman sa PUP, more on, tayo alam mo yung mga teatro natin, sa mga makabayang, Siyempre, lagi tayong, mga gano'n. So na-develop talaga yung acting mo? Pero minsan nakita kita kasama mo si Lobiloso sa isang pagganap. Si Jeric Lobiloso, nakasama ko sa Tanghalang Santa Ana, yung every year na ginagawa namin Sinakulo. Yun, Sinakulo, oo. Sa Golgota. Nakasama ko rin siya ron. Yun, nakasama ko bilang Barabas. Napakabait ni Barabas eh. Bilang head task. Sabi ko kay Jeric, baka pwede namang Jesus Christ na ako. Paniagang ka naman. Hindi eh. Hanggang Barabas ko, itsura ka sa head task eh. Puro masasamang tao. Napakabait ko naman. Pero effective ka naman doon nakikita ko eh. Nakikita naman sa expression ng mga kilos mo talaga. Paano ba yung mga script pa? Paano mo, binabasa mo muna yung script, tapos paano ba pinag-aaralan yan para makuha mo yung acting? Actually, alamin mo yung character ng gagampanan mo, kung klaseng tao siya, kung masama ba siya, mabait, saka mo isa sa puso yung script. Madali mo na kasi i-deliver yung script kapag alam mo na yung taong character niya kung anong klaseng tao siya. Wala yung ginagawa kong discarded. So, kami i-deliver na ayon sa letra ng script sa character ng taong gagampanan.
Wala ba pasampol? Ano bang gusto mo? Bait, masama, malungkot, masaya? Unahin natin yung masaya. Masaya. Siyempre, pag masaya ka, happy ka! Pag malungkot, paano? Kahit anong gawin. Kahit masaya ka, malungkot yun. Nakakatawa pa rin. Pag action? Yan. Favorite ko yan eh. Tandaan mo, kahit anong gawin mo sa mundo, hindi ka sasaya. Kasi nga, malungkot ka! Yun! Galing talaga Kuya Bata. Ayun. Meron ka bang iniidolo pagdating sa mga character actor? Siyempre naman. Mawawala yan. Siyempre si FPJ, number 1. Fernando Coutinho. Idol ng Pilipino eh. Sa mga action, sa mga kontrabida, Romy Diaz, Paquito Diaz, lahat mga malupit na kontrabida, Robin Padilla, mga yan. Mga idolo natin yan. Yung ba yung pinapanood mo talaga sila? Oo, pinapanood ko. Kumukuha ka doon ng mga ideas? Kumukuha ako lalo yung sa mga kontrabida kasi more on kontrabida naman yung naging role ko. Kaya ang ginagawa ko, pinapanood ko yung mga eksena ng mga kontrabida. Pag nanonood ako ng pelikulang Pilipino, mas natutuon yung pansin ko sa mga kontrabida. Kumbaga, stick to, ang galing ito. Nagagalit yung mga tao sa kanila. Yun, nag-aaralan ko yung pagiging kontrabida. Kasi hindi naman ako mukhang bida, kaya yun, ilalagay ko lang sa katotohanan yung magiging karakter ng itsura ko. Yun, Kuya Bata. So, nakailang teleserye ka na nakanalabasan? Marami-rami na rin. Pero bago lang naman kasi ako sa teleserye. 2015 pa lang ako Oo, dami-dami na rin niya kung 2015. Yan, siyempre, number 1, ang probinsyano. Yun. Diba? Kahit pa paano nasa probinsyano pa rin tayo. Hanggang ngayon, nasa probinsyano ako ngayon, kaya nakalaki na ako paglalaki namin. Oo. Kwento mo naman sa amin. Exciting masyado yung mo dyan. Buhay mo dyan sa probinsyano yan. Masaya kami sa set. Hindi kami napapagod ng yung isip namin hindi napapagod, yung katawan namin napapagod, pero parang hindi pa rin napapagod kasi nga napaka-cool, napaka-bait ng director, mga kasama namin, sobrang bait, ako lahat. Kaya tuto kami sa trabaho namin kahit mahirap, sa mga action. Mahirap talaga dahil tatampling ka, tatalon ka. Kahit hindi ako stuntman, napapa-stunt ako eh. Ano yung mo doon, pangalan mo doon? Anong karakter? Ngayon, abangan nyo, isa ako sa mga tauhan ni Armando Jalestrada, ako si Nestor. Ako si Nestor doon, yung informante niya, tauhan niya, kasama. Makikita niyo ako ron, nakatayo. Minsan nagsasalita, may mahal. So si Nestor, hindi naman mahirap na yung papel mo, hindi ka naman nahirapan bilang isang Nestor. Hindi naman, kasi si Nestor, ang pagkatao ni Nestor dito, lang naman simpleng tauhan lang naman ni Armando. Kaya, kumbaga, kung ano yung utos ni Armando, susundin lang ni Nestor, susundin lang namin mga tawag sa amin, mga assassin May mga tauhan ni Jalestrada ni Armando. Cool lang, cool. So, Kuya Bata, yun na ba yung papalabas nyo ngayong buwan na to? Yung ngayong isushoot namin ngayon, yung lakin ngayon, isushoot namin, yung mga mapapanood yung mga eksena ng mga assassin, kung ano yung mga nangyayari sa probinsyano. Kasi yung mga napapanood nyo ngayon sa TV, na-shoot na namin yung nakaraang buwan. Kasi kami, monthly kami, naglalaki kami monthly. So isang buwan ka na nakalock-in. Nung last month, umuwi lang kami nung mahal na araw. Then ngayon, balik naman after ng butuan. July pang balik ko ng Manila. Kaya medyo matagal-tagal ngayon. Yan, nasaan ka pala ngayon? Nasaan lugar kayo? Ngayon, naka-quarantine ako ngayon. Naka-dorm quarantine ako.
3 araw. Mhm. Then after ko, exit na kami. Kasi requirements kasi yan eh. Requirements kaya. Exit tayo, punta kami Ilocos. Taping na ulit kami. Doon ang next nyo, location nyo. Ilocos. Wow, medyo malayo ah. Malayo sa medyo mahaba-haba. 1.5 months. Yung nyo, laki nyo doon. Laki namin kayo, medyo mahaba-haba. Simple pang kaya medyo matatagalan ng konti. Marami-raming pondo execute namin. Wow. Yan, kaya bata, from teatro, paano mo na-penetrate yung ABS-CBN na teleserye na Probinsyano? Pwede ba maikwento sa amin, kuya bata? Bago ako napasok sa Probinsyano, marami akong mga audition ako eh. Dumadaan ako sa audition din. May mga nakikilala akong mga hunter. Ayun. Sila yung tumutulong sa akin para makapasok sa mga teleserye ng ABS-CBN. So meron ka palang manager dyan? Meron. Merong handler ako ngayon. Wow. Siyempre, number 1, hindi ka naman mapapasok ulit kung hindi ka mag-audition. Mada kami sa audition. Hindi ka na mapasok kung hindi ka magaling talaga. Ay, sala. Siguro, baka natataon din. Tatapat lang. Tumutugma, naaayon. Tumutugma. Pero hindi, magaling ka talaga. Kaya talagang napili ka ng Probinsyano. lahat naman tayong magaling. Naaayon lang siguro. Siguro timing lang talaga sa panahon. Yung panahon naayon talaga para sa'yo. Ayun, kuya bata. So, nandun ka sa Probinsyano, kuya bata. Naku, mga sikat ang mga tao doon. Pwede mo mapapangalan ng isa doon? Isang pangalan lang na sikat na pinapanood mo ng dati tapos nakasama mo na ngayon. Anong pakiramdam? Siyempre, nakakatuwa. Isang malaking karangalan na kahit paano, kahit maliit lang na role, napasama tayo sa isang napakalaking teleserye ng Pilipinas. Number 1 to hanggang ngayon. Kaya tumatagal ang Probinsyano kasi maraming nanonood. Siyempre, ang hindi ko makakalimutan, sobrang nakaka-proud kasama. Siyempre, si Coco Martin. Direct CN. Tawag namin sa kanya, Direct CN, Coco Martin. Napakasimpleng tao. Napakabait. Talagang solid. Talagang siya sa trabaho, focus. Yung mga ibang namin misinterpret na si Coco, gano'n, hindi totoo yun. Kasi kami mismo nakikita namin. Nakatrabaho namin siya, nakasalumuhan namin. Kabiruan. Kaya masasabi ko, napakabait na tao si Direct Coco. Wow, ang swerte natin. At meron isang Coco Martin, ano? Oo, napakalaking yan. Isang malaking karangalan para sa tulad namin mga talent. Okay, bata, naalala ko, meron pang isang sikat na artista si Senator Lito Lapid. Ano mang pakiramdam? Ba't nakasama mo siya? Oo, yun. Bata pa ako, pinapanood ko na si Senator Lito Lapid. Kaya yung panahon namin, yung panahon ng pulang araw, nalaman ko na pulang araw, pulang araw na kasama pala ako sa mga rebelde ng pulang araw. Ito, swerte ko makakasama ko si Pinuno, si Lito Lapid. Pinuno ba ang tawag sa kanya? Pinuno? Tawag na sa kanya, Pinuno. Tapos, unang labas ng pulang araw, yung episode ng pulang araw, isa pa ako sa unang nagbigyan ng dialogue. Talagang nakabatuan ko ng linya si Pinuno, si Senator Lito Lapid, kaya nakaka-proud. Una, kinakabahan ako kabatuan ko ng linya si Lito Lapid, dahil bata pa ako, pinapanood ko Leo Guerrero sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Yun, nagharap na kami, yung akin nakabahan ako na kahit paano Pero pumokus ako, talagang bitaw ko yung dialogue ko ng buong tapang. Talagang nairaos. Yung ba naalala mo pa? Naalala mo pa ang dialogue mo doon? Pakalimutan yun. Hindi ba sample? Hindi ako nakalimutan Kung gusto niyo mapanood yung eksena ko na yun, nasa Facebook page ko yun Search ko, Kuya Bata lang, search lang Kuya Bata fan page ko. Nandun yung mga eksena. Sige, panood ka namin doon. Oo, nandun yung mga eksena ko sa
Nakasave naman yung mga video ko ron. Sige, rin namin yan. Oo. So, na-starstruck ka, Kuya Bata? Oo, na-starstruck ako kay Senator Lito Lapid. Hindi, kasi si Senator, napakabait niyan. Talagang malalahanin niyan, lalo sa mga stuntman. Kapag nakikita yung mga stuntman, lagi niya, kumusta? Okay lang ba kayo dyan? Lagi lang kumusta? Napakabait. Galanti pa. Oh, yun. Iba talaga pag mga bida ang ka-eksena, Kuya Bata. So, Kuya Bata, paano mo pala pinagandaan yun? Paano mo pinagandaan? Kung binigay sa akin yung script, binasa ko. Yung kabuuan ng script, binasa ko. Tapos, actually, siguro mga ano lang naman yun eh. Mga 2 talata lang naman na 2 ano lang naman yung mix. Bagay, ano ko lang. Express ko lang kung sabihin. Ayun. At least, di ba? Naka-excite na mo ang ating idol. Siyempre, meron pa akong kasama dyan. Meron pa isa, malupit din si Eddie Garcia. Yan. Ayun, kung saan ka man naroroon. RIP, Manoy. Kung saan ka man naroroon, Manoy, salamat sa mga ginawa mo. Sa mga bigay mong ambag sa industriya. Napakabit niya, solid niya si Manoy. Eddie Garcia. So, Kuya Bata, talagang hasang-hasa ka na pala, talaga. Ganyang mga eksena. Oo, isang ano yun eh. Kasi mabibigat ng mga malalaking aktor na yun eh. Mga ka-eksena mo. Kaya isang malaking karangalan yun sa tulad natin maliliit lang ng mga nangangarap maging artista. At wala pa tayong pangalan, malaking pangalan. Kahit pa extra pa rin. Talent, pa-istat. Ito pa nakasama natin sila. Diba? Isang malaking karangalan yun. Papunta ka na rin doon. Malapit na. Hari nawa. Ayun, Kuya Bata. Doon ba sa, pagganap mo sa mga ganyan, naikot mo na ang Pilipinas? Hindi naman buong Pilipinas, Mindanao pa lang. Oo, naikot mo ng Mindanao. Kasi nakita ko na nasa school kayo, nasa auditorium kayo. Ano bang mayroon doon? Ano bang pinaano nyo doon? Nagpo-promote ako ng pelikula, nagpo-promote ko ng pelikula. Ano yan? Indie film movie namin yun. Kung saan napalabas na sa Mindanao, sa mga eskwelahan. Kumbaga, yung istorya kasi ng pelikula na ginawa nila about sa mga kabataan. Ayun, Kuya Bata, meron ka ba bang naalala na isang sikat na aktor na pwede mo i-share sa amin na experience mo sa kanya? Yun, siyempre, ang isa sa mga nakatrabaho ko na napakalupit. Si Senator ko na tawag sa kanya, Senator Robin Padilla. Yan, tawag namin sa Supremo. Napakaganda niya, Supremo. Nakatrabaho ko siya sa pelikula ni General Bato. Yung pelikula, buhay ni General Bato. Isa ako sa mga hostage taker na binaril niya sa pool. Masakit ba? Masakit ang tama. Pero may kwento yan eh. Natuwa ako sa kanya. Kasi talagang palabati kahit maliit na tao, babati ka, nagulat ako, naglalakad ako sa malayo, nasa set kami. Habang nagsiset up yung mga eksena. Nasa malayo ako, naglalakad ako yun. Kukuha ako ng tubig eh. Tapos, kaway siya ng kaway. Nakatingin ako sa kanya, kaway siya ng kaway. Paglingin ko sa likod ko, baka tayo, ano kinakawayan nun? Lumingin ko sa likod, wala naman tao. Kaway siya ng kaway. Sabi ko, lapit ako kasi malayo eh. Lapit ako. Paglapit ko sa kanya, bilang binati niya ako, akala ko, si Amay Bisaya eh. Oh. Ano ba? Parang biro. Sabi sa akin, kasama ka ba rito? Sabi ko, opo, idol, kasama ako rito eh. Anong role mo? Hostage taker po. Yari ka sa akin. Sabi sa akin, pabarin ka. Yun. Ganda ng pelikula. Action. So, nayari ka nga. Bilang idol Robin Padilla, talagang napakabait na palabati. Malapit siya sa tao talaga sa mga katulad natin. Ayun, binabati natin si Senador Robin Padilla. Congratulations, sir. Senator Robin Padilla, Supremo, congratulations. Ang pagbati namin sa iyo, mula Hilaga, Timog, Silangan, hanggang Kanluran. Ayun.
Ayun, kaya bata, yung mga teleserye na ginagawa mo, mga ilang oras ba yan na yung shooting nyo? Ang ano namin dyan, 12 hours, 12 hours kami, 12 hours. Yun ang ano namin. Kunyari, 7 to 7. Yung pinaka, namin, oras na sa buwan. Pero ano naman yun, may break time. Parang normal din na mga nagtatrabaho ng may break time, may lunch time. Laging meron gano'n. Saka libre kain. Yun. Yun lang. Kaya nga nananaba ka ngayon eh. Okay, puro kain kami. Alaga kami ron. Alaga kami sa napakabait ng mga production. Yun, kaya bata. So pag ganyan, nasa quarantine kayo, ilang days yan? Actually ngayon, medyo bumaba na yung diba, yung pandemic. 4 days na lang kami rito. Quarantine. Pero before, nung kakatsagan, 15 days, 14 days, gano'n, naabot ang namin doon quarantine. Oh, mahaba, no? Bago kami umakyat sa, pumunta sa set, sa taping location namin. Sana bumalik na sa normal. Sana nga, kaya bata. At para gumanda naman ang takbo ng industriya natin. Oo nga, lalo na yung music scene, nakakamiss eh. Yun. Mabalik ka ngayon niya, kaya bata. Saan ka ba nag-i-enjoy? Sa musika o sa pagiging actor mo? Parehas eh. Pares, balance. Balance lang. Masaya ako sa musika, masaya ako sa ganito. Rock and roll all the time. Sabi ko nga, rock and roll all the time. Yung kaya bata. Ano naman ang sekreto mo kaya bata? Ba't napanatili mo yung kagwapuhan mo? Yan ba, nag-diet ka? Nag-exercise? Simple lang. Lagi ka lang maging masaya. Yun. Pag lagi kang masaya, pupugin yung katulad ko. Kaya kung gusto nyo maging katulad ko, lagi kayong maging masaya. Yun, yung sekreto. Oo. Lagi kayong masaya, kahit may problema, masaya pa rin. Kaya mo yung problema sa'yo. Ayun. Tama-tama yan. So kaya bata, medyo madami-dami na ako na itanong sa'yo. Kaya bata, pwede mo bang bigyan ng advice yung mga bagong sumisibol na banda, mga kabataan ngayon? Payo ko lang sa mga bagong banda na mga bagong sumisibol, mga kabataan na nagbabanda ngayon, ang masasabi ko lang dyan, tuloy-tuloy nyo lang yung pangarap nyo. Tandaan nyo, lahat ng pangarap matutupad. Basta bigyan mo ng tamang pagganap. Gampanan nyo ng tama yung pangarap nyo, matutupad yan. Gumawa kayo ng maraming kanta. Gumawa kayo ng mga makabulang musika. Napakalaking bagay ang musika sa buhay natin. Kaya saludo ko sa mga kabataan, mga lumipat na nag-share ng kanilang mga likhang awit. Tuloy-tuloy lang tayo sa musika. Sa'yo, Utol, saludo rin ako sa'yo. Alam mo kung bakit? Bakit, Tol? Idol ko rin yung Beatles eh. Alala ko lang, nagpa-event ako sa offshore eh. Di ba? Sa Pilgrim by Lighthouse. Tayo yun. Magkasama si Naji Woods. Nagdadamag pa si Aji. Si Aji Adriano, putik. Punks, nag-sit sa Beatles, astig, di ba? Actually, yun ang tugtugan namin. Magkasama kami. Yun ang tugtugan namin. Yung banda mo bigla. Bilang na bigla. Babalikan natin yan, Kuya Bata. Ayun, Kuya Bata. So, meron ka pa bang pangarap na isang maging karakter sa isang teleserye? Anong karakter na gusto mo pa? Gusto ko talaga, drama eh. Kasi kung nagdadrama ako, lahat sila natatawa. Hindi ko nga alam eh. Umiiyak na nga ako eh. Tawa pa kayo ng tawa. Iyak ng tawa ka drama. Tinatawaran yung pati ko parang Pero sana matupad pagiging dramatic actor ko eh. Gusto ko mailabas yung dramatic actor ko eh. Isa yung pagiging dramatic actor ko eh. Abangan namin yan. Yung dramatic actor mo. Abangan namin. Pag binigyan ako ng gano'ng eksena yung dramatic actor ko, lahat ng luha ko ilalabas ko. Okay, Bata. Maraming salamat sa iyo ha. Pero bago yan, meron ka pa bang gustong sabihin na hindi pa namin naitanong? Baka meron pa. Meron ka pang gustong i-share?
Okay naman. Wala ka naman tanong na hindi Okay. Hindi, nasagot ko naman lahat ng tanong mo eh. Wala ibang wala lang tanong na gusto ko itanong. Baka may tanong. Ayun, kaya bata. Gusto mo bang i-plug yung mga teleserye mo? Kailan papalabas yan? Saan ka namin makikita? Sa anong Facebook mo? Page mo dyan? YouTube channel mo? Ayun, kaya bata. Imbitahan mo sila. Kung gusto niyo mapanood yung mga yung mga Excel o mga nakalipas na mga panahon, search niyo lang yung fan page ko. Uy, may fan page. Kuya Bata lang. Search lang Kuya Bata. One word lang yung Kuya Bata, one word. Hindi yung mga mga kalok. Meron daw mga video mga kalokohan, mga post ng picture ng mga Hindi, makikilala niyo kung sino si Kuya Bata. Yan eh. Makulit yan eh. Ayun, Kuya Bata. YouTube channel ko, Kuya Bata rin. TikTok ko, Kuya Bata rin. Yun lang. Google, Kuya Bata. Basta itatype na namin, Kuya Bata. Ikaw na yun, wala lang iba. Search nyo sa Google, Kuya Bata. Baka lumabas. Nasa Google na rin. Siyempre, yung probinsyano, talagang naabangan namin yan, probinsyano mo. Ayun, number 1, probinsyano. Huwag kayong magsawang panoorin yung mga susunod na eksena sa probinsyano. Abangan nyo yung mga malulupit na mga aksyon na gagawin namin. Yung mga nakaraang araw, napalit yung mga aksyon, mas malupit yung mga aksyon na gagawin ngayon. Kaya, halos 2 buwan kami sa Ilocos. Kaya yun, madugo. Salamat ng marami sa panonood ng probinsyano. Ayun, Kuya Bata. Maraming salamat din at paunlakan mo kami at kahit nasa quarantine ka, binigyan mo pa rin kami ng time. Kaya, saludo kami sa iyo, Kuya Bata. Ayun, salamat din daw. Salamat ng marami sa malaking karangalan na maging isa sa mga nakausap mo para sa iyong vlog. Yeah, ito yung, huwag mo kalimutan The Global Nurse TV, ang TV ng mga rakista at mga nurses sa buong mundo. Yung, ayun, iniimbitahan ko na ba sila? Come on! Okay, go ahead. Huwag niyong kalimutang subscribe. Global Nurse, ang rakista. Yan. Ano pa ulit? Global Nurse TV. Yun lang. Yun. Ang rakista ng mga nurse. Yun. Global Nurse TV. Bubulol ako Ayaw kayo Bata. Ito lang bro. Salamat ng marami. Sa mga tropa natin. Idol. At pinagbigyan ko mo kami. At abangan namin yan. Yung mga teleserye mo. At matutuwa kami sa'yo. At nag-uusap tayo muli. Matagal-tagal din Mga 6 na taon tayong din nag-uusap sa personal. Ngayon, nagkita na ulit tayo. Pagbalik mo ng Manila, States. Oo, panonorin kita sa eksena mo dyan. Saka jam tayo dyan pagbalik ng Manila. Ayun, sir, salamat sa iyo at God bless. Ingat dyan sa iyong mga teleserye at abangan namin yan. Maraming salamat, Kuya Bata. Salamat na marami. Saludo, respeto at pagmamahal ang alay ko. Alright. I roll.